lang suspect. Ang susunod ay ang ating diskusyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabudol tayong lahat. Huwag na nating banggatin na Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, akala ko kasi, di ba kasi, nakita naman natin kung ano yung ama. Nakita natin yung martial law. Nakita natin kung anong klaseng korupsyon at ill-gotten wealth ang nilamas nila sa Pilipinas. Akala ko, nagkamali nga ako sa akala ko. Akala ko, ang gusto niya ay mas magandang Pilipinas kung ano yung nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin na sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin, iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad, may disiplina na mga mayaman na mga Pilipino at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang paningin niya sa kanyang kailangan gawin para sa bayan. Hindi ko alam bakit lahat tayo pare-pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Pangarap para sa bansa. Kaya, bukas ay State of the Nation Address. Sayang ang data. Kaya nga, mamaya ako din ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami. Hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Huwag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baha. Hindi ko lang. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. So bakit, kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Control nila yun, nasa bulsa. Bakit? Hindi na. Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Tulad na lang din na 20
bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin. Dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo. Wala kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin. Susunod. Anong oras na? Alas 4? Okay. Kasi sabi nila hanggang alas 5 lang daw tayo dito. Sanyasan ninyo ako pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Ang dami natin. Okay? Asan ako? Sa Sona bukas, bubudol na naman sila. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling
kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At ano sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero anong ginagawa niya sa bayan natin? Tinutulungan niya ang interes ng dayuhan, interes ng ibang bayan na makipaggirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling pulisiya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami at new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, pero madaming maayos. Marami pang ayuda. Bakit? Marami pang ayuda dito.
di ba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala Pamilya ko. sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi Ako nasa Starbucks. na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. Uy, sandali. Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung, taxi driver, Kailangan pa rin dapat ka ng payong. may asawa na ba daw ako? Ang init. Overheat yun. Ayaw lang magtanong. Nagtigil ako. Sabi niya, may asawa na ba daw ako? Ayaw lang magano. Ayaw lang. Tapos sabi ko sa Sabi ko, kanya, nakapicture wala, lang wait, ako isa. 28 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako. Patapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan nating umalis. Ayaw natin ng future na kailangan nating iwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho.